surprise ako sa'yo. Wow, ang ganda naman po. Thank you. Ano ba yan? Huwag kang mag-alala, anak. Pag nagkaroon ng budget, ibibili rin kita niyan. Gusto mo? Kami naman ay hindi talaga mahirap na pamilya. Siguro maika-categorize mo as a middle-class family. Pero bilang bata sa probinsya, medyo parang ang pakiramdam ko may kasalatan ng aking mga gusto sa buhay. Kaya't nung ako ay lumalaki na, nag-aspire ako na mag-aral sa Manila, sa high school, para preparasyon ito doon sa aking dream na makapag-aral sa mga tanyag na paaralan sa Maynila, katulad ng UP. Ang pangarap na ito ni Vladimir ay tila butong na itanim sa kanyang puso at unti-unting sumibol. Subalit, hindi na iwasang dumaan ito sa bagyo. Dahil sa aking kagustuhan na mag-aral sa Manila, tumira ako sa aking auntie. At doon, kahit na paslit pa akong bata, ginagawa ko na yung mga gawaing bahay na sa pakiramdam ko ay na-violate ako bilang bata dahil nga mabibigat na trabaho. Naglalaba ako, namamlansya, naglilinis ng buong bahay, namamalengke, nagluluto. Parang na-deprive ako ng aking mga gustong gawin sa yung normal na buhay ng bata. Bata pa lamang ay kilala na ni Vladimir ang Panginoong Hesus. At nang kinailangan niyang harapin ang nasabing pagsubok, isang bagay ang mas naunawaan niya. Nung bata pa ako, syempre natatakot, pupunta ka ng impyerno. Nung tumatanda na tayo, syempre nagiging malalim yung ating pangunawa sa salita ng Panginoon. Mas nagiging lutang yung biyaya ng Panginoon. Ang biyayang ito nga ang dahilan kung paano niya nalampasan ang mga pagsubok na kinaharap sa high school at naging daan upang matupad ang pangarap na makatungtong sa Universidad ng Pilipinas upang mag-aral ng kolehiyo. Things work out for the good. Because of that, I became a stronger person. So when I entered the university, medyo strong-willed ako. Walang sinasayang na oportunidad si Vladimir kaya naman naging matindi ang kanyang pagpupursige upang makapagtapos ng pag-aaral. At sa paglipas ng panahon, naging mas malawak din ang pananaw niya sa mga bagay-bagay. Ang aking commitment lang sa Panginoon ay gamitin ito para sa iba, hindi lang para sa akin. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi ito ay magiging contribution ko sa ating bayan. Ganun lang kasimple ang aking pangarap sa buhay. Dahil sa napagkatiwalaan siya ng Panginoong Hesus sa maliit na bagay, nabiyayaan siya ng mas malalaki pa. Hindi ko inaasahan naman talaga katulad nung pagkakataon na nakapag-aral ako sa National Defense College, isang malaking pagpapala sa akin yon. Recently, yung pagkakatanggap ko nga sa Harvard Kennedy School at yung aking pagiging Lee Kuan Yew Scholar, sabi ko, kung ako lang ang tatanungin, marahil hindi ako magka-qualify sa mga yan dahil mas maraming magaling sa akin at sa biyaya ng Diyos, ng Panginoon, na ibigay sa akin yan. Ang lahat ng kanyang natutunan, ibinabahagi niya sa paglilingkod sa mamamayan at bayan. Sa katunayan, isa siyang Chief Operating Officer ng isang NGO. Ito ay organization na nangangalaga sa mga karapatan ng mga kabataan, ng mga kababaihan, at lalo't higit yung mga mahihirap. At buo yung aking puso sa mga ito dahil nakikita ko yung mga bata na ako ito nung araw. At kung ako ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na maabot itong estado na ito, malamang itong mga batang ito, pagka nagkaroon din ng pagkakataon, ay maabot din nila yung kanilang mga pangarap. Bukod pa rito, siya rin ang City Administrator ng Tarlac City. Narito ako para tulungan yung ating Mayor Christy Angeles ng Tarlac City, the First Lady Mayor ng Tarlac City nga yan. At ako ay natutuwa at pumayag na suportahan siya dahil nga nakita ko nga yung kanyang sinseridad din for good governance. Wala ang korupsyon, maayos yung pagsisilbi sa bayan. Kaakibat nga ng mga ito ay ang mabibigat na responsibilidad. Ang government has become a vocation at a work. Minsan away ka, minsan they will hate you, minsan physically, mentally, emotionally. Down din ako kasi minsan parang napakahirap banggahin ng mga masasama na nakagawian na sa palagay natin hindi nakakatulong doon sa pagpapaganda ng pamamahala sa pamahalaan. Pero move pa more para eventually ma-attain natin yung ating gustong ma-attain. Kung hindi man,
God will provide a way. Malayo na nga ang narating ni Vladimir at sa kanyang paglingon sa kanyang nakaraan, pinalaya na rin niya ang mapapait na alaala sa kanyang tiya. Napatawad ko na rin naman sila dahil niisip ko na lang na dahil doon naging matured individual ako. Ngayon ay may sariling pamilya na rin si Vladimir. Haponesa man ang naging asawa, matindi ang suporta nito sa adhikain ni Vladimir para sa bayan. Mayroon din siyang 3 anak na bata pa lamang ay nahubog na sa kawang gawa. Ang mga pangarap ni Vladimir hindi lamang nahinog, ngunit naging hitik pa sa bunga. At sa lahat ng kanyang pinagdaanan, isa lamang ang kanyang pinanghahawakan. Everything is possible by God's grace.